sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Madaling husgahan ang mga taong hindi pa natin lubos na kilala. Isang pagkakamali lamang ay maaari nang ikasira ng buong pagkatao niya. Ngunit ang hindi natin alam ay maaaring sa likod ng pagkakamaling yon, may laban pala siyang pinapasan na hindi natin nakikita. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hazel. 32 years old nang mangyari ang ikakwento ko sa inyo. Matagal-tagal din po akong nagtrabaho bilang factory worker sa Taiwan, Papa Dudut. Nakaipon na ako kahit papaano at natulungan ko na rin ang pamilya ko. Naipaayos ko na noon ang bahay namin. Nabigyan ko rin sila ng munting negosyo para sa pantawid araw-araw. Kaya kampante na akong maayos ang buhay ng pamilya ko bago ako bumuo ng sarili kong pamilya. Wala pa sana akong balak na umuwi pero nakumbinsi ako ng 5 taong ko ng nobyo na si Erwin. Tumagal kami ng ganon dahil mabait siya, marespeto at walang araw na hindi niya ipinaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Papa Dudut, kahit LDR kami noon ay naging tapat naman siya sa akin at hindi siya nagkaroon ng ibang babae. Wala akong naging problema sa kanya pagdating sa loyalty. Pero gustong gusto na po niya na magkasama na kami. Masyado na raw kasing matagal ang panahon na malayo kami sa isa't isa. Naintindihan ko naman yun noon dahil maging ako ay gusto na rin siyang makasama ng pangmatagalan. Isa pa, Papa Dudut, hindi pa ako personal na nakikilala ng tatay niya. Palagi niya lang akong naikukwento kay Tatay Nestor pero hindi pa talaga kami nagkikita. Si Erwin naman ay nagkasama lang kami nang umuwi ako sa Pilipinas kaya sabik na siyang makita ako ulit. Base naman sa mga kwento ng nobyo ko ay mukhang mabait naman ang tatay niya at magaan din ang loob ko sa kanya kaya pakiramdam ko noon ay hindi magiging problema sa akin kung doon ako titira sa bahay nila matapos ang kasal namin. Dahil maganda naman ang trabaho ni Erwin sa munisipyo, hindi na ako nagdalawang isip pa na umuwi na ng Pilipinas. Hindi na ako nangamba sa kung paano kami makakasurvive sa mga gastusin dahil inassure naman po ako ng nobyo ko sa bagay na yon. Magkatulong ang mga magulang namin sa pagpaplano ng kasal. Inasikaso naman namin ang mga requirements, pati na rin ang pamimili ng mga gamit namin. Nagrenta na lamang kami ng truck na magdadala ng lahat ng mga yon sa bahay ng magulang ni Erwin. Naghati kami sa gastos sa kasal naming dalawa. Ibinenta kasi ng tatay niya ang 2 baka na alaga nila para doon. Nag-aalaga ng mga baka at mga manok na panabong si Tatay Nestor. Mahal na mahal niya ang mga yon. Sabungero kasi sila ni Erwin at naging banding na nila yon noon bago pa maging kami. Hindi naman problema sa akin ang bisyo niya dahil nakakapag-ipon naman talaga siya. Isa pa ay mas madalas ang swerte sa kanila ni Tatay Nestor kesa sa malas. Kaya hindi ko na lamang siya kinokontra. Mas malas daw kapag may kumukontra palagi. Mabigat daw kasi yon, Papa Dudut. Botong-boto sa akin ang biyenan ko.
Kaya sobrang napalagay talaga ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Kung nabubuhay nga lang sana, ang nanay ni Erwin ay siguradong makakasundo ko rin po yun. Sa side ko naman ay gustong gusto rin ng mga magulang ko ang nobyo ko dahil magalang siya at magaling makisama. Nang maikasal kami, lumipat na agad ako kina Erwin dahil mag-isa lamang na maiiwan doon ng tatay niya. Noong time po na yon ay wala na akong trabaho pero may natitira pa naman sa ipon ko. Kaya ginamit ko na lamang yon para magbukas ng tindahan. Dahil malayo nga sila sa bayan. Naisip ko na magkaroon ng tindahan ng mga gulay, karne at isda sa labas ng bahay para sa amin na lamang mamimili ang mga kapitbahay namin ng pangulam. Maganda naman ang kinalabasan ng naisip kong negosyo dahil kahit isang linggo pa lamang mula nang magtinda ako ay marami na akong naging customers. Papa Dudut, sobrang tahimik po noon sa lugar ni na Erwin. Walang mga chismosa. Walang nakikialam sa buhay namin mag-asawa at nakagagalaw kami ng maayos dahil walang pumupunta sa amin. Ang tanging problema lamang namin doon ay malayo po kami sa bayan. Araw-araw kasi akong namamalengke para sa mga paninda kong gulay, karne at isda. Mabuti na lamang at nakapagpundar din kami ng tricycle na nagagamit naming service. May motor naman si Erwin na nagagamit tuwing papasok sa kanyang trabaho. Kapag namamalengke ako, si tatay ang nagmamaneho ng tricycle. Kaya pa naman ang unang 2 buwan ko roon. Sa katunayan ay para lamang ako nagbabakasyon. Na-enjoy ko naman ang pagtitinda dahil hindi naman yon masyadong nakakapagod. Tinutulungan din naman ako ni Tatay Nestor kapag wala siyang ginagawa. Tay, hindi po ba kayo pagod sa pagkatanim kanina? Kaya ko na po ito, magpahinga na muna kayo sa loob. Ako pa talagang sinabihan mo sanay na sanay ako sa trabaho. Ikaw ang inaalala ko. Maaga kang gumising kanina para mag-asikaso nitong tindahan. Hindi ka pa yata kumakain. Kumain naman po ako ng almusal, Tay. Nauna pa nga po ako kay Erwin. Huwag na po kayong masyadong mag-alala, ayos lang po ako. Papa Dudut, sadyang maalaga at maalalahanin si Tatay Nestor. Tunay na anak na ang trato niya sa akin. Siya ang madalas na nagluluto ng pagkain namin dahil isa po yun sa mga hilig niya. Kaya naman noong medyo nagkakalaman na ako, hindi ko kaagad napansin ang pagdadalang tao ko. Hindi ako nakaranas na maglihi at hindi rin ako noon nakaranas ng pagsusuka. Nakaranas ako noon ng pagkahilo pero akala ko ay dala lamang yun ang pagod. Hanggang sa magkaroon ako ng isang customer na isang hilot sa barangay na tinitirhan namin. Ilang buwan na yan, maang akong napatingin noon sa matandang bumibili ng gulay. Ang alin pumanang. Inulit ko pa yon dahil akala ko'y hindi ako ang kinakausap niya. Yang sanggol sa sinapupunan mo ang tinutukoy ko. Buntis ka, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ko noon dahil nagulat talaga ako sa sinabi niya, Papa Dudut. Naku, nagkakamali po ata kayo, hindi po ako buntis. 2 dekada na akong hilot sa lugar na ito. Kaya alam ko kapag buntis ang isang babae. Kung hanggang ngayon ay hindi mo pa rin alam na nagdadalang tao ka, delikado yan. Doon lang pumasok sa akin ang realisasyon na maaaring ang totoo ang sinasabi ng matanda. Maraming beses na rin kasi na may namagitan sa amin ang asawa ko at hindi naman kasi kami gumagamit ng proteksyon. Nagpakilala yung matanda bilang Manang Luisa. Gusto ko pa sanang magtanong sa kanya noon pero mukha siyang masungit. Lagi kasing salubong ang kilay niya at nakakunot pa ang noo. Matapos niyang bilhin ang mga kailangan niya, kaagad na rin siyang umalis kaya hindi ko na siya nakausap pa. Nakakahiya rin namang mang-abala pa. Kinagabihan, Papa Dudut, sinabi ko kaagad kay Erwin ang tungkol sa hinala ni Manang Luisa. Sinabi niyang kilala niya raw yung matanda at hindi raw yon nagkakamali kapag sinabing buntis ang isang babae. Natuwa ang asawa ko kahit na hindi pa naman talaga kumpirmado.
Kaya para makasigurado ay hindi muna ako nagtinda kinabukasan at pumunta muna sa bayan para magpatingin sa OB. Nang matignan ako ng doktor ay doon ko lamang nakumpirma ang pagbubuntis ko. Hindi naman yun maselan kaya pwede pa rin akong magtinda-tinda, kaya lang papadudot pagdating sa pamimili ng mga paninda ko ay si Tatay Nestor na lamang ang gumagawa noon. Dahil hindi ako pwedeng matagtag sa biyahe. Hindi pa kasi ganoon kaganda ang kalsada papunta sa amin. May mga parting bako-bako talaga at may mga butas pa kaya hindi maganda para sa isang tulad ko na medyo lumalaki na rin ang tiyan. Makalipas nga ang 5 buwan ay doon na nagsimula ang napapansin kong kakaiba kay Tatay Nestor, papadudot. Sa katunayan ay nagsimula talaga yon nang imbitahan si Tatay Nestor sa tupada sa kabilang probinsya. Hindi niya noon kasama si Erwin dahil sinamahan niya ako sa OB. Pag-uwi ni Tatay ay lasing na lasing siya, tulala at hindi na makausap pa. Tapos bandang 12:00 ng hating gabi, suka na siya ng suka. Mahal, dali na kaya natin si Tatay sa ospital. Baka kung napapano na si Tatay Sabi ko noon sa asawa ko dahil alalang-alala na ako kay Tatay Nestor. Pero nanatiling kalmado si Erwin. Sabi niya ay ganoon lang daw talaga ang tatay niya tuwing nalalasing. Hinayaan ko na lamang siya sa desisyon niya. Hindi naman niya pinabayaan si Tatay ng gabing yon. Kinabukasan ay nagtaka ako nang makitang nasa labas lang ng bahay si Tatay Nestor at nakatanaw sa mga alaga niyang manok. Dati yung ganon kaaga ay nakapagsaing na siya at nagkakapina sa may kusina. Pero nasa labas lang talaga siya noon, tulala pa rin siya at ayaw makipag-usap sa amin ni Erwin. Ano ba nangyayari kay Tatay? Mula nang umuwi siyang lasing nagkaganyan na siya. Kagabi pa siyang hindi kumakain. Pero kahit na hindi kumakain si Tatay Nestor ay parang hindi siya nakakaramdam ng gutom. Nang mga sumunod na araw ay napansin din namin na palaging may nawawala sa mga alaga niyang manok. Napapabayaan na rin ni Tatay ang taniman niya. Nag-aalala na si Erwin dahil baka nananakawan na raw kami. Palagi ring nawawala si Tatay tuwing hapon. Hinihintay siya ni Erwin na makauwi pero dahil pagod na rin sa trabaho, nakakatulugan na niya ang paghihintay. Kinaumagahan ay napagtanto ni Erwin na may nawawala na naman sa mga alaga nilang manok. At nang tanungin niya si Tatay, ang sagot niya lamang ay hindi rin niya alam. Medyo hindi na nagugustuhan ni Erwin ang ikinikilos ni Tatay Nestor. Ang hinala kasi niya baka binibenta ni Tatay yung mga alagang manok at hindi lang sinasabi sa kanya. Pero sa pagkakakilala ko, sa tatay niya ay parang malabo talagang mangyari yon. Baka naman nananakawan na talaga tayo ng manok tuwing gabi. Huwag mo naman kagad pagdudahan si Tatay. Hindi ba nga mahal na mahal niya yung mga alaga niya? Imposibleng basta na lamang siyang magbenta. Ewan ko mahal, hindi ko na rin talaga maintindihan si Tatay, parang masyado na akong nahihiwagaan sa kanya nitong mga nakarang araw. Papadudot dahil hindi namin noon maasahan si Tatay sa pamamalengke ng paninda ko, ay natigil muna ako sa pagbebenta. Inabala ko na lamang muna ang sarili ko sa mga gawaing bahay at pag-aasikaso ng taniman na napabayaan na ni Tatay Nestor. Nung isang beses na naglalakad ako at medyo napalayo ng kaunti sa bahay, nakasalubong ko si Manang Luisa. Nagtaka siya kung bakit hindi na raw ako nagtitinda. Nakailang balik na raw kasi siya sa pwesto ko sa harapan ng bahay pero hindi na raw niya ako nakikita. Pinaliwanag ko kay Manang Luisa ang sitwasyon. At nang mabanggit ko si Tatay Nestor ay hindi ko maintindihan kung bakit parang bigla na lang nag-iba ang ekspresyon niya. "Mag-ingat ka sa kanya ha," babala sa akin ni Manang Luisa. Napakunot naman ang noo ko nang sandaling yon dahil seryosong-seryoso ang pagkakasabi ni Manang Luisa. "Teka, bakit naman po ako mag-iingat kay Tatay Nestor wala naman po siyang ginagawang masama sa akin. Parang tunay na anak na po ang turing niya sa akin, Manang. Mabuting tao ang pagkakakilala ko kay Nestor. Matagal ko na siyang kilala. Pero ngayon, iba na ang nakikita ko sa kanya. Hindi na siyang dating Nestor na nakilala mo kaya binabalaan kita.
Lumayo ka sa matandang yon kung ayaw mong malagay sa alanganin ang buhay mo at ng sanggol na nasa sinapupunan mo. Hanggang sa pagkakataong yon ay hindi ko pa rin maunawaan ang ibig sabihin ni Manang Luisa Papadudut. Wala na kasi siyang ibang sinabi bukod doon. Ilang araw naging laman ng isipan ko ang mga sinabi niya. At dahil doon ay parang bigla na rin akong naging aware sa mga kinikilos ni Tatay Nestor. Sinusundan ko siya ng tingin at pinagmamasdan kung anong kakaiba sa kanya. Pero tuwing umaga matapos niyang tumambay sa may manukan ay palagi na siyang nakakulong sa kwartong tinutulugan niya. Akala ko noon ay dala lamang yon ang katandaan niya kaya hinahayaan ko lang siya. Kaya ko pa namang kumilos ng mag-isa, Papa Dudut. Pero tuwing ginigising ko siya sa tanghali para kumain, hindi man lamang siya noon natitinag. Masyadong malalim ang tulog niya. Pagdating naman sa hapon tuwing umakalat na ang dilim ay saka pa lamang noon lalabas ng kwarto si tatay. Pero imbes na sumabay siya sa amin ni Erwin ay maghapon ay bigla na lamang siyang umaalis nang walang paalam. Hanggang sa may isang gabi, Papa Dudut, na alimpungatan ako. Katabi ko noon si Erwin pero masyado nang mahimbing ang tulog niya. Dala na rin siguro ng pagod sa trabaho ay nakarinig ako ng kaluskos sa labas ng kwarto namin. Yung kwarto nga pa lang yon, Papa Dudut, ay wala pang pinto. Tanging kortina lang talaga ang pinakatabing noon. Nakapatay na ang ilaw pero maliwanag naman ang buwan sa labas. At nakabukas lang noon ang bintana namin para hindi masyadong maalinsangan. May grills naman yon kaya safe na iwan ang nakabukas. Maya-maya lang, Papa Dudut, nagtaka ako nang makitang gumalaw ang kortina sa may pintuan. Alam ko naman na posibleng hinangin lamang yon. Pero may nakita akong anino sa gilid nito na parang may nagtatago. Napakurap-kurap ako noon sa pag-aakalang namamalik mata lamang ako. Hindi rin muna ako bumalik sa pagtulog pero hindi ako nagtangkapang bumangon dahil hirap na rin akong tumayo. Nang masigurado kung wala lang yon ay saka lang ako muling bumalik sa pagtulog. Papa Dudut, hindi yon ang huling beses na nakaranas ako ng ganon. Palagi akong naalimpungatan dahil pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin habang natutulog. Pero sa isip-isip ko, sino namang gagawa noon? Samantalang 3 lang kaming magkakasama sa bahay. Hanggang sa napansin ko si Tatay Nestor na madalas nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkailang. Hindi naman ako nakakaramdam ng ganon sa kanya kahit nung una ko pa lamang siyang nakilala. Pero sa pagkakataong yon, hindi pa ako sigurado. Ngunit yung tingin ni Tatay Nestor ay parang may halong pagnanasa. Halos sobrahan na niya ako sa klase ng tingin niya. Kaya naman nabuo ang isang hinala sa isipan ko. Sa mga sumunod pang gabi para mawala na ang pag-aalala ko at makasigurado na mali ang iniisip ko, nagpa siya akong magpanggap na natutulog. Mahimbing na ang tulog ni Erwin sa tabi ko. Nakatakip ang kanyang kanang braso sa may mata ko at umayos ng higa para mas kapani-paniwalang tulog na nga ako noon. Kaya lang ay nabiktima ako ng antok at tuluyan na akong nakatulog. Hindi ko na alam kung anong oras yon pero muli na naman akong nalimpungatan. Pero sa pagkakataong yun ay hindi lang dahil sa pakiramdam na parang may nakatitig sa akin kundi dahil sa pakiramdam na hindi lang kami ni Erwin ang nasa kwarto ng gabing yon. Papa Dudut, laking gulat ko nang idilat ko ang mata ko. Kitang-kita ko noon si Tatay Nestor na nasa may paanan ko habang nakasilip sa pagitan ng mga hita ko. Sa galit ko noon ay nasigawan ko si Tatay Nestor. Kahit na hindi ako palamura ay nakapagsalita ako ng hindi maganda. Nagising naman si Erwin at takang-taka kung ano ang nangyayari. Sinabi ko naman sa kanya kung ano ang nakita ko. Malinaw sa akin ang ginagawa ni Tatay Nestor. Binobosohan niya ako habang natutulog. Iniisip ko pa lamang na hindi yon ang unang beses na ginawa niya yon ay diring-diri na ako sa kanya. Kinilabutan din ako dahil itinuring ko na siyang parang tunay kong ama. Iyak ako ng iyak noon sa galit. Pinagsabihan ni Erwin ang tatay niya at paulit-ulit na tinanong kung bakit nagawa yon pero parang wala sa sarili si Tatay Nestor.
Lumabas lamang siya sa bahay na parang walang nangyari. Pag-alis niya, ilang araw din siyang nawala at hindi agad bumalik sa bahay. Marahil ay nahihiya na rin siya sa mga nagawa niya sa akin. Mula nang mangyari yon, palagi na akong hindi mapakali. Kung nagawa kasi ni Tatay Nestor na bastusin ako ng ganon, hindi malabong may magawa pa siyang hindi maganda sa akin. Kaya naman sinabi ko kay Erwin na aalis na ako sa bahay nila. Baka kasi biglang bumalik ang tatay niya at magkagulo lamang kami doon. Pero hindi siya pumayag. Nangako siya na poprotektahan niya ako kay tatay. Ang problema, Papa Dudut, hindi naman palaging nasa bahay si Erwin. Ako lang ang mag-isang naiiwan doon tuwing nasa trabaho siya. Dahil sa takot ko noon ay naisipan kong humingi ng tulong kay Manang Luisa. Hindi naman kalayuan ang bahay niya sa amin. Nagdahilan na lamang ako noon na gusto kong magpaalaga sa kanya para hindi ako mahirapan sa panganganak. Sa kanya ako nagpapahilot pero sadyang matalas ang pakiramdam niya, Papa Dudut. Nakahalata na siya noong halos araw-araw na ako sa bahay niya hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko na maglabas ng saloobin. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Lumayo ka na sa kanya pero hindi ka nakinig sa akin. Pero iha, may kailangan kang malaman, sa tingin ko ay hindi pamboboso ang ginagawa sa iyo ni Nestor. Napakunot ang noo ko sa sinabi niyo ni Manang Luisa. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ibang pakiramdam ko kay Nestor. May nagpatulong na sa akin noon na pareho sa kalagayan niya. Mas lalo akong naguluhan sa mga sinabi ni Manang Luisa. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na hindi na siya yung Nestor na nakilala mo? Pero teka, may gusto sana akong itanong sa iyo. Bago ka may mapansing kakaiba sa kanya, meron ba siyang lugar na pinuntahan? Agad akong tumango sa kanya, Papa Dudut. Umalis po si Tatay Nestor para magsabong nitong nakaraan. Siya lang mag-isa. Tapos hindi namin alam kung saan po siya pumunta matapos noon. Pero lasing po siya nang umuwi. Mukhang tama nga ang hinala ko, iha. Makinig ka sa akin. Sakaling bumalik sa inyo si Nestor, wag na wag kang lalapit sa kanya lalo na sa gabi. Teka, may ibibigay ako sa iyo. May kinuha si Manang Luisa sa kwarto niya. Paglabas niya ay dala na niya ang isang maliit na bote na may tali. Meron ding maliit na pulang tela na may kung anong laman sa loob. Madalas kong nakikita ang ganon sa mga kapapanganak na sanggol. Sa pagkakalam ko, isa itong pangontra. Gamitin mo tong pangontra, ha, kapag nanganak ka na. Pero habang hindi pa lumalabas ang sanggol ay huwag muna itong ilalayo sa katawan mo. Bakit po kailangan ng ganito, Manang Luisa? Tatapatin na kita, iha. Nayanggaw si Nestor. Nakasalubong ko siya nitong nakarang araw kaya nakakasigurado ako sa sinasabi ko sa iyo. Hindi ka pinagnanasaan ng biyanan mo. Natatakam siya sa sanggol na nasa sinapupunan mo. Mag-ingat ka, tandaan mo lahat ng ibinibilin ko sa iyo, ha? Nang umuwi ako sa bahay, nandun na si Erwin, pero laking gulat ko nang madatnan din sa bahay si Tatay Nestor. Kaagad akong kinabahan nang dumako ang tingin niya sa akin. Napansin naman yon ni Erwin kaya pinagsabihan niya agad si tatay. Ginawa ko ang bilin ni Manang Luisa, kumuha ko ng butil ng bawang sa kusina. Habang hindi pa pumapasok sa kwarto namin si Erwin, ay naglagay na ako ng mga ito sa pintuan. Ilagay ko yon sa may sulok para hindi niya mapansin. Ikinabit ko rin sa damit ko ang pangontrang ibinigay ni Manang Luisa at naglagay na rin ako ng ilang butil ng bawang sa bulsa bago maghanda sa pagtulog. Hindi na ako sumabay sa paghahapunan dahil hindi ko kayang makita si tatay sa ganong kalagayan. Kahit kasi malinaw na sa akin na hindi naman niya ako pinagnanasaan ay hindi pa rin nawawala ang pagkailang ko sa kanya. Pagsapit ng gabi, Papa Dudut, hindi nga ako nagkamali nang muling tangkain ni tatay na pumasok sa kwarto namin. Pero sa pagkakataong yon, nasa may pintuan pa lamang siya ay agad siyang napasigaw. Yung sigaw niya noon ay para siyang nasasakta na hindi ko maintindihan. Kaagad kong ginising si Erwin. Mahal, si tatay. Bumangon naman siya kaagad para sundan si Tatay Nestor na lumabas na ng bahay. Sumunod na rin ako sa kanya sa takot na baka magkasakitan yung mag-ama. Pero nang makalabas ako, kinilabutan ako, Papa Dudut. Nang makita si Tatay Nestor
na hawak-hawak yung isa sa mga alaga niyang manok. Kinagat niya ito sa leeg at hindi binitawan. Halos hindi ako makapaniwala nang makitang sabik na sabik niyang tinitikman ang dugong lumalabas sa leeg ng alaga niyang wala ng buhay. Sa pagkagulat ni Erwin, hindi niya rin alam ang gagawin ng mga sandaling yon. Nang medyo matauhan siya, sinubukan niya ang agawin ng manok na hawak-hawak ni tatay pero ayaw niya itong bitawan. Nanlilisik ang mga mata niya na parang handang manakit anumang oras. Wala na kaming nagawa ni Erwin nang biglang tumakbo si tatay paalis. Napakabilis niya noon, kaya hindi na siya naabutan ng asawa ko. Napaluhan na lamang ako nang mapagtantong totoo nga ang sinasabi sa akin ni Manang Luisa. Ngunit imbes na matakot kay tatay, ay nakaramdam ako ng matinding awa sa kanya. Mabait naman talaga siya at mabuting ama sa aming dalawa ni Erwin, pero nabiktima siya ng sinumang nangyanggaw sa kanya. Kinabukasan, Papa Dudut, nakarating sa amin ni Erwin ang isang malungkot na balita. Natagpuan na lang kasi ang katawan ni tatay na nakahandusay sa tabing kalsada. May dalawang saksak sa tagiliran niya at iyon ang kinamatay niya. Naging usap-usapan yon sa amin noon. May ibang nagsasabi na may nakaaway daw si Tatay Nestor at pinatulan kaya nangyari yon. Pero tanging kami lang ni Manang Luisa ang nakakaalam ng tunay na nangyari kay Tatay Nestor. Nakakalungkot lang na wala man lang kaming nagawa para tulungang gumaling si tatay. Umabot pa siya sa punto na kailangan niyang mawala sa ganung paraan. Inimbestigahan ang nangyari pero hindi po talaga natukoy kung sino ang sumaksak sa kanya. Masyado kasing liblib ang barangay na yon at madalas ding may mga dayo kaya mahirap nang basta-basta na lamang mambintang. Ipinagdasal na lang namin ang kaluluwa ni Tatay Nestor at sa kabila ng nangyari hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. Dahil para sa akin ay biktima lang din siya. Kung nasa matinong pag-iisip siya noon ay hindi niya maiisip na gawan ako ng masama. Ligtas naman akong nakapanganak noon pero matapos yon, lumipat na rin kami ni Erwin sa bayan para hindi na siya mag-alala kapag naiiwan ako mag-isa sa bahay. Lalo na't may sanggol nang inaalagaan. Benenta na lang niya yung bahay nila sa barangay na yon at ginamit yung pera bilang panimula ng isang maliit na negosyo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras at pagkakataon na ibinigay ninyo sa aming mga listeners. More power sa inyong channel and God bless. Lubos na gumagalang, Hazel. Ang kwento natin ngayong araw ay binigyang kulay ni JD. At maraming salamat kay Hazel sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa aming programa. Kangahanga na mas pinili mong unawain ang kalagayan ng iyong Tatay Nestor kesa magtanim ka ng galit at husgahan siya ng husto dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Nakakalungkot lamang na hindi na siya nagkaroon pa ng panibagong pagkakataon para patunayang isa lamang siyang biktima ng sitwasyon. May mga pagkakataong madali lamang sa atin na husgahan ng isang tao dahil sa nagawa niyang pagkakamali, ngunit kadalasan ay hindi natin alam na meron pala silang malalim na pinagdaraanan at maaring ang pagkakamaling kanilang nagawa ay may mabigat na pinagmulan. Hindi naman mahirap maging mabuti kung ang taong patatawarin natin ay karapat-dapat at pipiliing magbago kesa panindigan ang nagawang pagkakamali. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Papa Dudut Stories.